Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Kumusta po kayong lahat? Ang inyong kinaroroonan saan man ay pinaabot ko ang aking personal na dalangin na sana ay masaya kayo, in good health, at yung mga may karamdaman, ipinaabot ko ang aking personal na dalangin na sana igina kayo sa inyong mga karamdaman o sakit. At yung mga nasa iba't ibang bahagi ng mundo, 63 countries ang nanonood at manunood at nakabukas sa ating himpilan ngayon. Utusan.tv ang kauna-unahang pwede natin may pagmalaki mga ka-Pilipino na ito ay gawang Pilipino. Ang kauna-unahan sa mundo na internet television station na nagbo-broadcast sa loob ng Facebook. Alam ko na darating panahon maraming gagaya sa inyong lingkod. Pero nais kong ipaabot lamang sa inyo na ito ay nagsimula sa isipan ng isang Pilipino, kauna-unahang internet television station sa buong mundo na nagbo-broadcast sa loob ng Facebook. At marami nagtataka kung bakit nakapag-broadcast tayo sa loob ng Facebook sapagkat wala po tayong komersyal. Yan ang number one na lihim na sinasabi ko sa inyo, mga ka-Pilipino. Bakit hindi makapag-broadcast sa loob ng Facebook yung mga ibang mga himpilan ng radyo, telebisyon? Dahil may komersyal sila puputulin niya ng Facebook. At gayon din ang YouTube. Bakit isang oras na napapanood ng mga sumusubaybay sa atin sa YouTube, yung mga nilalagay ko na mga programs na interview natin, bakit hindi tinatanggal na YouTube? Sapagkat wala pong komersyal ang inyong lingkod. Yan ang lihim ng Utusa.tv kung bakit umaabot sa 63 countries ang nanonood ngayon at manunood, nagbubukas sa kanilang mga Utusa.tv, at sa YouTube bakit umaabot ng 104 countries ang nanonood sa ating mga nilalagay na video, mga replay ng shows natin sapagkat wala pong komersyal. Yan ang pwede kong may pagmalaki. At ngayon mga ka-Pilipino ay nais kong ihatid kayo sa Maynila. Kanina ay nasa Aklan tayo, Antique Aklan, mga ka-Pilipino, sa bahagi ng south ng Pilipinas. At ngayon magtungo tayo sa gitnang Pilipinas. Ito ay nasa Metro Maynilaan ang ating kakausapin ngayon mga ka-Pilipino. Ito ay pwede kong may pagmalaki, ano? Sapagkat ang inyong lingkod sa Facebook ay isang taon at kalahati pa lamang. Hindi ako bitirano sa Facebook. Pero itong aking kakausapin ngayon ay isa sa mga naunang kakilala ng inyong lingkod sa Facebook. Kaya pwede kong may pagmalaki sapagkat ito ay nasubaybayan ko, pati ang kanyang pagiging manunulat, makata, magaling na makata ito, magaling na sumulat. At sa kanyang pagkalinga at pagtulong sa mga OFWs ay hindi matatawaran. Mga ka-Pilipino, ang ating kamakata, ang introduction ko ay kamakata. Nais ko muna ipaliwanag sa inyo kung ano ang ka-makata. Hindi ba meron akong tinatawag na ka-Pilipino, meron akong tinatawag na ka-OFW, meron akong tinatawag na kautangan. Ba't napunta sa kautangan? Ka-makata sapagkat siya ay isang makata at ang inyong lingkod ay nagpipilit maging makata kaya ang tawag ko ay kamakata. Ang kamakatang Chito Villarosa na nasa Metro Maynilaan. Kumusta ka, Chito? Magandang umaga po, Kuya Manny, at maging sa lahat ng mga nakikinig sa mga sandali pong ito. Binabati po kayo. Isang malaking karangalan, Kuya Manny, na mailagay mo ako sa Impapawid live dito sa Utusa TV. Lalong karangalan ko. Apo, sige po. Lalong karangalan ko. Apo, sige. Ipagpatuloy mo, go ahead. Go ahead. Bilang pagpapakilala ko, first time talaga akong sasalang, Kuya Manny. Kaya may halong kaba at konting nervyos sa tabi ko. Pero isang karangalan po ang matahatid ko sa buong manggagawang Pilipino na ang damdamin ko po ay sumusuporta para po sa inyo. At sa lahat ng mga nakikinig sa mga oras sandaling ito, mabuhay po kayo. Pagpatuloy niyo po ang pagsisigasig para buhayin at mapaganda ang pamilya niyo po. Sige po, pasok Kuya Manny. Hindi nakikinig, kundi nanonood. Pinapanood ka nila ngayon. Sorry po. Hindi, okay lang.
Hindi sila nakikinig kayo, kundi pinapanood ka at nakikinig. Ibinulgar ko na, pinakita ko na ang buong mong personalidad ngayon, na kung saan sa Facebook ay nakikita lamang nila yung picture mo, na kung minsan ay kung ano-ano mga inilalagay mo roon. Ngayon ay hindi ka na makapagtatago, sapagkat mismong nariyan na ang kausap ko, mga Kapilipino, aktual at personal ninyong napapanood. Yan ang beauty ng Utusan.tv. Na hindi, wala akong kinikilingan, wala akong pinipili, maging senador, maging presidente, maging katulad kong hamak na janitor. Mga Kapilipino, tayo ay pantay-pantay dito sa Utusan.tv. Binibigyan ko lahat ng pagkakataon. Ngayon, ay nabanggit ko kanina, bago tayo magtungo sa mga kung ano pang mga paksayan, nais kong maipakilala kitang mabuti. Una tayo nagkilala nung mga 2 buwan pa lamang siguro ako nasa Facebook. Dahil sa katotohanan ng mga Kapilipino, nagsimula ako mag-Facebook nung June 15, 2011. So, mahigit pa lamang akong 1 taon na nagfe-Facebook. At ayoko mag-Facebook noon, sa halip ay in-enter lang ako, sinign up ako ng aking direktor. Hindi ko alam. Binibigyan kita ng background dahil una kita nakilala. Isinign up ako ng aking director, hindi ko alam. Then sabi niya, Kuya Manny, you have an account already on Facebook. Why? Because you need it. You are a broadcaster. We have the program, and you need this because this is where we can reach all over the world. So, simula ako. Ang nangyari, kaya napakarami kong mga grupo, napakarami kong pangalan, dahil hindi ko na alam. Kaya, sige, dot-dot ako ng dot-dot. Hanggang sa nakakreate ako ng 2 Manny Calpito. Nung tanggalin ko yung isa, natanggal silang 2. Nagpanik ako. Ibinalik ko, kaya hindi ko na matanggal yung 2 Manny Calpito. Kaya mga Kapilipino, 2 yung nakikita yung Manny Calpito. And then, nag-create ako ng OFW Industrial Revolution, umabot na naman ng 10. Merong Canada, merong Japan, merong kung ano-ano. Dahil sa hindi ko alam ang aking ginagawa noon, ipagpaumanhin po ninyo. Pero ang layunin ko ay makatulong. At mga Kapilipino, isa ito, si Chito Villarosa, ang aking unang mga nakilala sa Facebook. Yan, na nagtutulaan kami roon. Ayan. Magbigay ka nga ng isa mong tula. Basahin mo yan kung anong mga kahit na isang paksain lamang. Sige po. Yung kapopost ko lang, yung tula na kapopost ko lang, sige, basahin mo. Sa mga manggagawa. Good. Sa mga OFW. Sige. Nakapost siya mga 2 days ago po. Narito po. Saan mo ipinost? Saan mo ipinost? Oo, saan mo ipinost? Sa wall post ko nakalagay, OFW magkaisa sa pagbabago ang pinakapamagat nito. Okay, sige. Okay. Ito po para sa mga OFW, isang mensahe mula sa aking puso. Pawit at buhay ang siyamang puhunan. Uyat at pasakit sa maghapong ay pasan-pasan. Katawang magkalagot-lagot paglapat sa higaan. May mapadala lang sa mga pamilyang umaasam. Hirap ng pangungulila at lungkot di na alintana. Pangarap na maiahawon ang nagbibigay tapang, katumbas ng hirap sa magandang kinabukasan. Manggagawang Pinoy, taas mo noo itong hahangaan. Iba't ibang kultura, dagok na nakababagok. Sikit matang sumusunod, bibig mo'y nakatiklok. Utos nila'y parang hari, trabahong panaylagari. Sadsad pahingang pagod, walang habas buhos. Kailan ito magwawakas, hirap nating dinaranas. Talimong pang world class, ibang lahi kumakatas. Kailan tayo patutungo? Tayo mismo ang mamumuno. Taring lakas at talino. Tayo dapat ang magtatamo. Wow! Isipin mo yan. Ang damdamin ng isang nagmamahal sa OFW. Ngayon, napansin ko, yung scarf mo, parang sa Muslim yan. Galing ba sa kanyan? Galing ba yan sa Middle East? Collection po ito, Kuya Manny, nung nagpunta ako sa Mindanao. 4 na taon din ako na medyo nagtrabaho ron, pabalik-balik Manila, Mindanao.
At yung meron nila na kung souvenir din sa Middle East, pero isang alaala na lang kahapon yun. Wow! Okay. Meron ako sombrero ng Royal Guard. Oh. Riyadh ako nasa noon that time. Okay. Nabanggit mo ang OFW. So, napunta ka rin sa abroad noon. Opo. Nag-OFW ka for how many years? Ang kontrata ko, 2 taon. Nung nakita ng employer ko na yung body ko na-assign, supposed to be, ang market namin, good for 6 months program. Sa loob lang po ng 1 buwan, naubos ko lahat ng mga produktong ibebenta. Kaya binigyan niya ako ng pagkakataon, round trip ticket para magbakasyon sa Pilipinas. Hindi na po ako bumalik. So nakailang buwan ka din doon? Bali, 3 months. Ipinalagay ko na lang sa OWA na homesick ako, kaya hindi na ako bumalik. Tapos, nagpagawa ko ng medical certificate not needed work to abroad. Kaya, yung employer ko, nagtataka, hindi ako bumabalik. Sinundo mismo ako sa Pilipinas, Kuya Manny. For 5 consecutive years, kinukumbinsi ako ng Arabo na bumalik, pero hindi niya na ako nakumbinsi. Wow! Yung pag-i-stay ko rin ng 3 buwan dahil nasa field ako, nakita ko yung mga problema ng mga OFW. Madalas ako sa embahada ng Pilipinas at sa embassy. So nakikita ko everyday yung mga nagre-reklamo kasi nga inaayos ko rin sana yung pagtakas kung sakaling hindi ako pagbakasyonin. Dahil nga lungkot yung nadama ko doon dahil nga ang bigat pala, lalong-lalo na kung ang kontrata mo pala, Kuya Manny, ay hindi tinupad ng employer mo. Dahil meron akong kasulatan na sasahod ako sa ganitong halaga na hindi po ibinigay, nagkataon lang abilidad. So nakuha po yung mga puso ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa hospital. Sa hospital po ako naka-assign. Yun yung parang pinaka-balwarte ko. So dumaki po yung tinatawag ko na kaibigan na nagmalasakit para dun sa kalagayan ko, hanggang sa binigyan nga ako ng pagkakataon ng Arabo, na issue, sinamantala ko na, pinilibos-libusan ko na, kaya nakabalik ako ng Pilipinas, hindi ko tinapos ang kontrata ko. Ngayon, gano'n nangyari. Ngayon, ang tanong ko naman ay ito, pwede mo pagiging OFW ko. Yeah, ngayon, ang tanong ko naman ito ay, pwede mo sagutin o hindi. Anong trabaho mo ngayon diyan sa Pilipinas? Ito ay pwede mo sagutin or not? Opo, sasagutin ko kayo, Kuya Manny. Nung nagtrabaho ko sa Pilipinas, that time kasi, nagsusulat ako sa kaput paper lang po. Nung mga panahon na yon, na siguro umiinit ako ata sa mata ng administrasyon ng eskwelahan. So, nagpumasok ako sa trabaho hanggang nagtuloy-tuloy pa napasok ako sa marketing. Ang pinasok ko pong trabaho, yung parang direct communication pa rin sa tao. Nagbebenta ako ng mga educational materials na ginagamit po sa mga library. Tumagal ako doon, Kuya Manny, ng almost 15 years at nakapanglimang bansa ako dahil sa mga benepisyo na tanggap ko sa pagtatrabaho ko. Kaya nakapunta rin ako sa mahigit 5 bansa, Kuya Manny. Partial lang yan. Yan ang partial. Ano ngayon? Hanggang sa mga sandaling to, nagkaroon ako ng involvement sa nung sumulpot ang kausbungan ng paglaganap ng mga water station. Ako rito, na-expose ako, Kuya Manny, hanggang almost 8 years. Kaya nga napunta ako sa Mindanao. Ang market ko po, nationwide po. So, water ngayon ang iyong produkto? Sa ngayon po, hininto ko ng lahat. Dahil nga, nung naipagtatapos ko ng pag-aaral yung mga bata, nakakala ko na para bang wala na ako masyadong obligasyon, pero tuloy pa rin po pala. Kaya ngayon, pumipitik na ulit ako sa marketing, nagpabalik loob ulit ako, I'll start this January or February. Ngayon po, nasa bahay ako, ang trabaho ko, tiga-saing, tiga-labra, at tiga-luto po. Mas maigi ikaw, tigas. Ako chemist. Mas maganda ang trabaho ko, chemist. No?
Alam mo yung ba kung ano yung chemist? Ha? Chemist, Ano po ito? chemist sa umaasa. Okay. Ngayon ay magtungo tayo dito sa sitwasyon ng mga nakakausap ko, mga OFWs and nasa Facebook. Ikaw napaka-aktibo sa Facebook. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang creator ng ano yung Magic World of Poetry something? Power of Poetry, Kuya Manny. Power of Poetry, ako po yung creator nun. Yeah, Power of Poetry. Merong naunang pangalan dati yun, di ba? Kung hindi ako nagkakamali. Ano yun dati, ano yun eh, World. global, something global. Oh, global something. Global World Poetry. Yeah. Kinatala namin ng yung Power of Poetry po. Power of Poetry. Nung nag-conduct ako riyan ng Facebook friendship bonding sa Antipolo, ay ilang buwan pa lang ako sa Facebook. Nagsimula ako ng June, July, August, mga kapalibino, after 3 months, nakaipon ako ng napakadami mga kaibigan sa Facebook. Kaya ako ay nag-conduct, kung natatandaan mo, ng Facebook first friendship bonding. Cloud9, Antipolo. Sa Antipolo, sa Cloud9. Doon kita personal na-meet. At mga kapalibino, mga magagaling na Makata ay naroon naipon sa gathering na yon. Kaya natutuwa ako dahil ngayon ay ikalawa na magkausap tayo na naman ng personalan. Sabihin ko personalan sapagkat nakikita kita at nakikita mo ako. At the same time, ang pag-uusap natin ngayon ay hindi lang ang nakikinig, ay si Penpen Bitakipsilim, si Serinas, sila Carlo Gambino, kung sino-sino. Sa halip, pinakikinggan ngayon ng buong mundo ang ating pag-uusap. Yan ang beauty nitong ating paghaharap ngayon. Kaya samantalahin natin pagkakataon para man din ay maipakilala natin sa kanila na ang Facebook ay napakalayo, napakaganda, at napakasaya, at napakaunlad ang naibibigay sa sibilisasyon. Isipin ninyo, mga kapalibino. Yeah. Okay. So, ngayon, ay yung Power of Poetry na ikaw ang creator, ay ito ay pinagpoposan ng English and Tagalog or Ilocano. Pwede bang Ilocano riyan? Apo. Pwedeng Ilocano? Combine po siya, combine. English, Tagalog po. English. English, Tagalog. Inuutosan kaya ni Mrs. Hindi, biro ko lamang yun. Baka maniwala ka. Mapagbiro si Calpito. Gumising yung isa kong yung hindi magsalita. So, yung iyong create na group sa Facebook ay napakadami ko na nakikita roon na nagpo-post ng mga tula nila, mga poems nila. Paano yung mga nanonood sa atin ngayon na magagaling sumulat, paano sila magpunta roon? Kailangan ba maging member sila? Kailangan ba na paano mag-post ng kanilang mga tulain doon? Ito po. Nung humigpit yung pag-implementa sana, akala namin, implementa na sana yung cybercrime law. So, ginawa namin private. Dati naka-public view yun. So, pa-add lang po sila, i-add naman po. Bukas naman po yun. Yun nga lang, hindi po makakapag-post ang hindi member. Kailangan maging member po siya. Yeah, that's right. Sa group, pwedeng mag-post pagka member ng group. Pero sa fan page, sa page ay i-click mo lang, pwede ka nang mag-post yata. Parang ganun yata ang big difference between the two. Yung fan page and the group. Parang ganun yata. I-click mo yung like.
doon sa fan page. Tapos, Okay. automatic na member ka nun. Pwede ka nang post. Something like that. Hindi katulad ng group na kinakailangan na maging miyembro ka bago ka makapunta roon sa status. Mag-write doon sa status or whatsoever. Ganun nga po. Oo. Ganun po. Yan. Yan ang big difference. Kaya, maigi naman yung masyadong pakialamero si Calpito. May fan page, merong group, merong blah blah blah. Nag-experience ko lahat yan. Ngayon, hindi ko na kaya naburahin. Hindi ka pala pwede magbura dyan eh. Kapag na-create mo, hindi mo na pwede burahin. Nandun na. Sa halip, i-inactive mo na lang. O kaya secret. Private. Matalino itong si Kwan eh. Si Facebook eh. Ngayon, meron ka bang maalaala na bigyan nyo ng tulong na OFW dahil ang mga taga-panood natin ngayon at sumusubaybay, karamihan, masasabi ko na 99% ay OFW. May naalala ka na natulungan mo, nabigyan ng assistance, nabigyan ng inspirasyon, or anumang uri na hindi mo makakalimutan na gawa sa isang OFW? Ang isang karanasan ko na bilang ayokong isipin na pagtanaw na utang na loob. Nung kasagsagan na doon ako sa Riyadh, during that time, marami ako inabutang mga Pilipino na hindi po binibigay ang mga tahod. Yung ilan po doon halos hindi na nakapagpapadala sa pamilya nila dahil wala nga pong natatanggap na sahod. So, apektado po yung pagkain nila, hindi po kasama yon sa usapan. Kaya, ang ginagawa ng iba, yung may mga natitira silang pera at nangungutang, almusal nila sa umaga, iniinit sa tanghali, iniinit sa gabi. So, yung iba naman, nakita ko na itlog sa umaga, itlog sa tanghali, itlog sa gabi. So, nagpusang loob ako na lapitan ang mga hospital sa Riyadh. Malapit ako sa military hospital, security hospital. Yung tulong pa lang na nanggagaling doon, na binigyan ako kahon-kahon ng mga sobra nilang pagkain, na siyang i-donate ko sa mga Pilipino, labing pa kami sa barak, na naging daan nila para yung pagkain nila mabago ang sistema, na isa yun sa mga breakthrough na nagtaka nga ang Arabo dahil puno ang sasakyan. Sinabi niya sa akin, how do you do that, Chito? Boss, they are all my friends. Kasi sumama siya at na-witness niya kung paano dumagka yung mga pagkain binibigay galing sa dalawang hospital. Sa isang hospital parang na-witness niya, Kuya Manny, hindi namin maubos yun dahil puno yung 2 rep. Sa loob ng 2 linggo, sa isang hospital, hindi mo na kayang ubusin yung pagkain supply. Kaya nung pagkawala ko ron, nung pauwi na ako, na munta ko ron, ang dami kong dala, pagbalik ko, walang laman ng maleta. Ina-arbor ko yung lahat. Nasanay. Pinamigay ko. Ultimo mga higaan, ultimo mga bedsheet lahat pinamigay ko, mabukal sa loob ko. Doon naman sa tinatawag natin ibang pagtulong, siguro in terms of moral, Kuya Manny, mga technical na advice na ito ang dapat niyong gawin, ganito ang pamamaraan. So, after nung event na yun, Kuya Manny, ang employer, dahil pinapakita ko sa kanya yung sinceridad, nakita niya yung kahalagahan ng pagiging yung trabahador na isang Pilipino na napaka-flexible. Pinayagan niyan lahat, umuwi ang mga manggagawa after ng pag-uwi ko at ibinigay ang mga sahod. Sabi ko sa kanya, maging transparent ka, tapat ka, para ang mga manggagawa mo magiging loyal sa'yo. Sinunod ako ng Arabo, Kuya Manny. Yun siguro yung isang malaking achievement ko na nagawa nung andyan ako sa Riyadh. Nitong lately na, siguro ang pagtulong na gagawa ko sa OFW, dahil wala naman akong direktang involvement sa mga NGO o connected sa mga government, moral support, siguro yun ang malinaw na ipagkakaloob ko sa kanila. Bigyan sila ng lakas ng loob, ipaglaban yung mga talungkutan at pagbibigay ligaya aliw sa kanilang puso. Siguro isang malaking bagay na rin yun bilang isang bahagi na
na nandito ngayon sa FB na may share ko sa mga OFW, Kuya Manny. Napakaganda niyan. Dahil moral support, lalo-lalo na sa Facebook, yan na lamang ang ating komunikasyon sa mundo. Yung mga sinusulat ninyo dedicated to OFWs, mga tula na ipinapublish mo, mga komentaryo na nagbibigay lakas loob sa mga OFW, at yung mga jokes mo na inilalagay sa aking hulahok ay libo-libo ang napapasaya. Kaya those are the written memories na hindi kailanman makakalimutan, na kung tawagin ko yan ay ang babalik-balikang alaala. Yan. Kaya nagagalak ako sa yung mga ginagawang yan. Kaya iniisa-isa ko kayo na interviewin dito sa ating himpilan para sa ganon ay malaman ng buong mundo na tayong mga OFW, tayong mga Pilipino ay nagkakalingaan sa bawat isa, dahil akala ng mga hindi ko na babanggitin whether Arabo or Kuwaitis or Iranian or whatsoever, para malaman ng ating mga pinaglilingkuran sa labas ng bansa na tayo ay hindi alipin na katulad ng kanilang pagtingin. Tayo ay aral ng mga Pilipino. Ang sasabihin ko ay 99% ang aral na Pilipino. As a matter of fact, hindi siguro ninyo alam na Philippines is the third English-speaking country in the world. Ewan ko kung alam ninyo yun. Philippines is the third English-speaking country in the world. Dahil bagong silang pa lang marunong nang mag-English. Yan. Saka, nasa top 10 din tayo, Kuya Manny, when it comes to IT. Nasa top 10 tayo sa buong mundo. Hindi naman nangunguna, pero nasa top 10 ang Pilipinas. Isa sa pinakamagaling na IT user sa buong mundo po. At saka isipin mo na naman, ilan populasyon ng Pilipinas? Sabihin mo 90 million. Ang kalaban natin, mayroong 2 billion. Mayroong 1 billion. Nakalaban natin. Number 10 pa rin tayo. Isipin mo yon, di ba? Pero, ito ngayon ang kinalulungkot ko. Okay. 60 years ago, andito na naman po ako. 60 years ago, number 2 ang Philippines. Okay. Totoo yan. Nasaan tayo ngayon? Number 9. So, hinahamon ko nga lahat ang mga naging presidente ng ating bansang Pilipinas. Huwag na yung barangay captain, huwag na yung mayor, huwag na yung senador, huwag na yung congressman, kundi yung naging presidente ng ating bansang Pilipinas, sapagkat sila ang ating ama. Kino-question ko kung totoong meron silang vision, yung mga naging presidente ng bansang Pilipinas. Meron ba silang vision? Kung meron silang vision, na panatili nila na number 2 tayo. Hindi Number 9 tayo ngayon nasaan ang vision nila? Di ba? Nasa na vision, instead na vision, ay konsumisyon. Konsumisyon. So, mga kapalino, yan ang dahilan kung bakit lagi kong kinakatok ang pintuan ng puso ng mga Pilipino, lalong-lalo ng mga OFW, na huwag na tayong pabobola. Huwag na natin ipagbibili ang ating boto. Huwag na nating hangaan. Ito kasi ang nagiging problema na nakikita ko. Nung kumandidato, yung politiko, ang kanyang minamanehong sasakyan ay karag-karag, baka nakakaratela. Nung manalo, ay naka-Mercedes-Benz na. Ngayon, yung mamamayan, sa halip na questionin niya yung kung saan nanggaling yung Mercedes, ay hinahangaan pa niya. Wow, si Mayor naka-Mercedes-Benz. Wow, si Mayor naka-Pajero. Sa halip, na kanya sanang tanungin, hey Mayor, saan mo kinuha yung pinambili mo niyan? Nakakaratela ka noong butuhan kita. Bakit ngayon naka-Mercedes ka? Dapat yun ang itanong ng mamamayang Pilipino. Hindi hahangaan. Pagka nasa lubong yung senador, papirma pa ng papirma. Alam nila na ang bahay noon sa Alabang ay how many million of pesos? Magkano sweldo ng senador? Magkano sweldo ng congressman? Magkano sweldo ng mayor? Governor? Samantalang kung bumili sila ng bahay dito sa Amerika ay cash na milyon. Isipin mo yan, dapat yun ang questionin nila. Di ba? Sa halip na hangaan. Hinahangaan mo ba yung mga nasa alabang ng mga politiko, Chito? Deklara na lang ng salin, Kuya Manny. Salin.
Yun, sapat na yun. Pero, kaya nga natataka ko, Kuya Manny, na hindi talaga yata ma-approvehan yung isinusulong nilang freedom of information. Gawa na, unang-una na, ang number one masasaktan dyan, 99 siguro, Kuya Manny, gaya ng sinabi nyo, yung mga nakaupong opisyalis sa pamahalaan. Dahil mauungkat ang kanilang mga ari-arian. Bihira po ang magdideklara talaga ng kanilang mga tinatawag na assets and liabilities. Dahil yung interest nilang pinapangalagaan, masisilip po talaga yung salitang corruption. Baka yung tuwid na daan, bumaluktot po talagang bigla yan. Baka Sa bagay, wala naman talagang tuwid na daan eh. Talaga wala naman tuwid na daan. Laging mayroong liko-liko. Pero ito ang aking nakikita, mga ka-Pilipino. Ang ating bansang Pilipinas ay kinakailangan na ang politiko ngayon, nabubutuhan nila ay wag na yung politikong ang ama ay presidente o anak ay presidente, at tapos iboboto mo yung kapatid niya as governor o yung buksingero na nanalong politiko, yung asawa niya kakandidato. Mga ka-Pilipino, mga ka-OFW, nasaan tayo? Yung congressman, yung asawa niya kakandidato as gobernador, yung anak niya kakandidato as mayor. Pagkatapos sasabihin ng senador, destiny. Destiny yan ng aking anak. Mahiya-hiya ka, senador. At saka, tingnan mo kung ano ang ginagawa sa ating mga Pilipino. Okay? Tamaan na kung sino ang tamaan at mga ka-Pilipino katotohanan naman na natapos niya yung term niya senador. Di ba? Bababa yan, kakandidato, congressman. Para matapos yung kanyang paghihintay. Dinanalong kongreso, babalik ulit yan as senador. Mga ka-Pilipino, saan kayo makakita niyan? Nasa ng pera ko naman eh. Oo nga, wag na yun eh. Pero bakit sila nananalo? Yan ang tanong ko. Bakit sila nananalo sa ganyang uri ng kaparaanan? Nagtataka ako eh. Bakit? Alam siguro ng mga tao, maraming mga tinatawag tayo, silent majority, Kuya Manny, dito sa larangan ng politika, yung proseso ng tinatakbo rito. Kahit kumandidato dito, sikat sa Amerika, dalhin mo rito, hindi mo nanalo pag Pilipino ang kalaban. Kaya nga, yun ang pinagtataka ko eh. Meron nga dyan, wala akong binabangkit na pangalan. Meron nga dyan, nasa loob ng bilanggo, mananalo pa eh. Saan ka makukuha ng bansa na ganyan ang pamaraan ng politika? Mga ka-Pilipino, nariyan nga, sikat na artista, kakandidato na. Sus Maria, nariyan ang sikat na buksingero, kakandidato na. Nariyan ang anak ng presidente, dahil sa siya anak ng presidente, kakandidato na. Oh my God, wala akong nabalitaan na nagtapos ng abogasya na mahirap na mamamayang Pilipino na kumandidato para siya ay maging leader. Hindi. Dahil ayaw na nilang kumandidato sapagkat matatalo rin lang sila. Mayroon akong doon sa akin lugar. Doon sa akin lugar, ang congressman, asawa. Ang gobernador, mister. Yung anak, mayor. Sino pa ang magliliquidate sa kanila, Chito? Sige nga. Kung nagkamali yung governor, pwede bang ireklamo ng congressman asawa niya? Pwede bang mag-liquidate yung mayor anak niya? Mga ka-Pilipino, anong klase na bansa? Where in the world? Ako yung isa kong kaibigan, sabi niya, kahit wala akong pera, tatakbo ko. Ang dala-dala niya, prinsipyo. Probinsya to sa Cebu. Ang kalaban niya, hindi pa nag-umpisa ang election, nangbigay na ng regalo. Namumudmod. Matagal ka na nakaupo to sa pwesto at yung isa, sikat na artistang manager na controversial sa ngayon sa Cebu, sa North District sa Cebu. Alam ng mga taga-Cebu yan. Ang kaibigan ko, tumatakbo siya by principle. Sabi niya, dala pa tayo kahit matalo, basta malaman natin kung anong pulso ng tao.
Mhm. Sabi ko, bahala ka. Kung meron ka rin ng contact, at wala kang padula, gawin mo yung magkagawa mo. Kung iboto ka ng tao, salamat. At pag nanalo ka, milagro yan, pakasaysayan. Sabi ko. Kaya ngayon, kahit marami kang pera o wala kang pera, wala kang contact mismo sa loob ng makinarya ng gobyerno, naging na Kuya Manny. Kaya nga ngayon, kahit na napakaliit itong himpilan ng inyong lingkod, ay ginagawa ko ngayong komunikasyon, tulay ng komunikasyon, para at least magkaroon man lang tayo ng paggising ng damdamin. Ginigising natin ang damdamin, lalong-lalo ng mga ka-OFW natin na 8 milyon. Yung 8 milyon na yan, ay mag-isip-isip tayo. Total, ang mga OFW hindi na nila ipagbibili ang boto nila sapagkat kumikita sila. Mag-start tayo doon sa 8 milyon na hindi na mabibili ang boto. Hayaan nyo nang naiwanan yung mga nasa Pilipinas na ipagbili nila ang kanilang mga boto. At least, ipakikita natin mga OFW na tayo ay may prinsipyo at hindi ibinibenta ang ating boto. Kasi bilihan ng bilihan yan eh. Yan ang alam ko riyan, mga ka-Pilipino sa ating bansang Pilipinas. Dahil magtataka ka, dahil hindi nila masagot yung katanungan kung saan nila kinuha yung kayamanan nila. Dahil meron akong alam dyan, napakarami akong alam. Mga senador, mga congressman, mayor, mga kung sino-sino ng mga politika, mga ka-Pilipino kung mabili sila ng bahay dito sa Amerika, cash, milyon. Mga ka-Pilipino, saan yun galing? Mga ka-Pilipino, yan ang dapat nating isipin ngayon. Kung bumoto tayo, iboboto natin yung hindi na magkakamag-anak. Yung hindi na yung dahil sa anak ng presidente, dahil sa asawa ng buksingero, dahil sa siya ay sikat na artista, dahil sa siya ay magaling na announcer, dahil sa mga ka-Pilipino, katulad niyan. Magaling na ang announcer. Okay, magaling. Napagaling na announcer. Binoto mo. Senador. Wala naman nalalaman tungkol sa batas yun eh. Magdaldal lang sa radyo yan, magdaldal sa TV yan eh. Hindi naman marunong gumawa ng batas yun eh. Nanalo, champion ng boxing. Oo, hinahanga natin siya bilang boksingero, pero paupuin naman ninyo dyan sa Kongreso, gawaan na, pandayan niya ng batas, mga ka-Pilipino. Asa naman ang ating isipan? Wala akong, mga ka-Pilipino, ito ay napag-uusapan lamang sapagkat kausap ko si Chito. Hindi ba? So, mga ka-Pilipino, gumising tayo sa katotohanan. Sana hindi mapipikon yung mga tinatamaan sapagkat ito ay katotohanan. Dahil ang ating bansa ay napakayamang bansa kung bakit hindi tayo umuusbong ng katotohanang usbong. From number 2, tayo ay naging number 9. Magkaroon tayo ng pagkakataon muli na bumangon para at least mag-number 2 man lang ulit. Ang Taiwan noon, I remember, kasi 1969 nasa Malacanang ako. Announcer ako ng Malacanang ng 8 taon. Okay, 1969. Nasaan ang mga technicians ng Taiwan? Nasaan ang mga technicians ng Indonesia, ng Singapore? Nag-aaral sila sa UP, Los Baños, Laguna. Yung ating Masagana 99, mga ka-Pilipino, doon nila nakuha at mga tilapia natin, paggawa ng patis, paggawa ng bagoong, mga ka-Pilipino, doon nila kinuha ang mga teknolohiya natin. Pero nasaan sila ngayon? Kanilang pinaunlad ang teknolohiyang yan at nakita ninyo, ang bigas ng Pilipinas ay wala kang makita dito sa Amerika na nakadisplay sa malalaking grocery. Mabibili mo lamang yung bigas ng Pilipinas dyan sa Philippine Store. Pero walang mabibili sa malalaking grocery ng Amerika. Ano ang nakadisplay doon? Thailand, galing sa Thailand, galing sa Taiwan, galing sa Indonesia. At ang nakakalungkot, yung mabili na patis dito sa Amerika ay gawang Thailand. Isipin ninyo yan, mga ka-Pilipino, samantalang doon nila kinuha ang teknolohiya sa Pilipinas. Isipin ninyo, kung may vision ang mga politiko natin, ang mga leader natin, mga ka-Pilipino, ay inalagaan yan. Hindi, inalagaan, bulsa nila eh. Di ba? Sa katotohanan, ay nakakalungkot pag-usapan. Pero, ito ay
magbubukas sa isipan ng mga OFWs. Ang kinakausap ko na lamang dito ay mga OFWs. Sapagkat yung mga nasa Pilipinas, na mga iba na hindi nakakaintindi sa damdamin ng pag-unlad ng isang bansa, ay wala na pinagbibili ang mga boto niyan. Yan ang mga tinatawag kong, yun ang mga tinatawag kong, parang, anong tawag mo doon sa tagasunod sa politiko? Di ba? Alagang aso, asungot. Yung mga asungot ng mga politiko riyan ay talagang kahit na anong mangyari sa Pilipinas. Pero itong gigisingin nating damdamin ngayon, Chito, itong 8 milyon ng mga Pilipino, mga OFW na nasa labas ng bansa, ikintal natin sa kanilang isipan na huwag na nilang ipagbili ang boto. Yun na lang, that's the keyword. Huwag na ipagbili ang boto at huwag na silang pabobola. Sa halip ay bumoto sila ng galing sa kanilang konsensya. Hindi yung galing sa pera. Kalimitan sa Pilipinas ay boto galing sa pera, hindi galing sa konsensya. Yun ang nakita ko mga ka-Pilipino sapagkat nagbalik ako sa Pilipinas, nagprograma ulit ako 2008 hanggang 2010 tinapos ko lang ang eleksyon. Nakita ko at wala ako nakita na announcer sa buong Pilipinas na nagpapaliwanag sa mga mamamayan na bumoto kayo ng hindi dahil sa pera. At wala akong nakita bumabatikos sa mga kumandidato na sikat na artista, sikat na announcer, sikat na buksingero, sikat na anak ng presidente, sikat na anak ng senador, wala nang babatikos sa kanila. Ang inyong lingkod ang katangi-tangi na bumabati ko sa mga ito nung ako ay 2008-2010. Sapagkat gusto kong gisingin sana ang damdamin ng mga nakikinig sa inyong lingkod. Maging technician ko, sabi niya, Kuya Manny, wag mong batikusin yung sikat na buksingero, mawawalan tayo ng listener. Ang sabi ko sa kanya, ako'y maligaya na mayroon akong viewer or listener na 1.5 kaysa sa yung aking paniniwala at prinsipyo sa buhay pagpapalit ko doon sa number of my listeners. Sinabi ko sa kanya yon sa technician. At inarray, ito ay napag-uusapan lamang. Chito, nasa iyong pagkakataon ngayon. Ano ang masasabi mo sa cyber law? Cybercrime law? Dahil ikaw ay katuwang natin sa Facebook. Actually, Kuya Manny, sige. Binigyan niya ng 120 days na para bang pagpipigil muna para hindi maaprubahan. Kung ito sakaling ipapasa nila, mabigat ang definition ng cyber law natin kumpara sa ibang bansa. Dahil ang libel case natin, matagal lamang na 6 na taon matalang sa cyber law crime, 12 years, Kuya Manny. Maraming mga institution ng batas na nagbibigay pagtakal sa kalayaan sa pagsusulat at pagpapahayag ng bawat tao. Baka hindi na natin, Kuya Manny, parinig ang mga daing ng mga OFW dahil itagawa ng cybercrime at hindi ko lang alam kung maglalap siya ngayong January or February dahil yung 120 days tumakbo siya, nag-start siya anong inaprubahan ni Presidente Noynoy, September 12. So, yung countdown niya, kung bilangin mo, yung 120 days, papatak siya ng, hindi ko alam na exact date niya sa January, o kung tuloy nila itong ibabasura, kung aprubahan man, siguro, tatanggalin nila yung mabigat na penalty. Doon lang maraming pumapalag at yung ilang mga mabibigat na insertion na batas na nagtasakal sa kalayaan sa pagpapahayag. So, sa ganang akin, tinitignan ko to, Kuya Manny, sana kontento na lang doon sa dating batas. Kaya lang naman ito uminit dahil gawa ng meron na isang nasagasang politiko na natitira, at least itong darating na eleksyon kasi kung sakali maprubahan yan, walang transparency makikita para ilatag yung kabulukan ng isang politiko at isulat man nila to na ano ba sila, baka sila kasuhan nga gawa ng cyber ano. Kaya lang akin, Kuya Manny, magkakadulo to,
mali ng freedom of information, kaya nabubulok na, ilang taon na to, nagsinutulong. Wala akong natatanaw na maaprubahan to dahil nga maraming lihim talagang ayaw nilang mabulgar. So sa ganang akin, yung konting kalayaang pinagkakaloob dito sa daluyan natin sa Facebook, wag naman sana nila masyadong ipapagdiskitahan at sakaling ang karapatan ng mga tao sa buong mundo na ginagawang outlet bilang isang libangan o daluyan ng kanilang mga hinanakit. Yun ang pananaw ko, Kuya Manny. Kung palalimin ko ba to, talagang marami talaga, Kuya Manny, ang lalangtan ang katotohanan. Sino-sino ba ang may gusto ng cybercrime law? Karamihan dito, napupugustuhan ko, nakikita ko, yung mga nanunungkulan talaga, against sila rito. Pero doon sa mga tao, naghanap ng katotohanan, ang pag-susulong ng cybercrime law, Kuya Manny, ay isang malaking sa kanila, balakid. Nawa, maintindihan sana, pero magkakaisa ang taong bayan, hindi lang dito, pati boses ng mga OFWs sa buong mundo na ipakita ang lakas. Hindi na ito maaprubahan, Kuya Manny. Isang malaking tabok ito para sa kanila at marinig nila ang tunay na bayan at ng tao sa buong mundo. Tapos, sa ganang akin, Kuya Manny, go ahead. Sa ganang akin pa rin, tinitignan ko yung bigyan pa rin tayo ng tinatawag na oportunidad sana, pagkakataon. Hindi lang sa salita, Kuya Manny, makita sana ng taong bayan at lalong-lalo na yung mga OFW, yung sa mga nag-official na alam ko sa mga sandaling to, maraming nagdudusang mga OFW sa kulungan at lalong-lalo na doon sa mga domestic helper, Kuya Manny, sunod-sunod ang posting mo sa utusan. Grabe ang mga expose na tumatakas sa kanilang mga employer. Bigyan pansin to at natutuwa ko, nakita ko lang kanina yung posting na isinusulong ni Senator Bongbong Marcos yung pag-release sa pondo ng OWA para sa mga kapakanan ng mga OFW. Dapat tong talagang i-release. At kung anong batas yung sumasagda rito, tanggalin na to. Pag-aralan nila para sa kagalingan ng mga Pilipino na hirapan at dudulsa sa mga sandaling to sa labas ng bansa. Yan po, Kuya Manny. Medyo nagsisimpatya po ako talaga. Very good. At saka, ang panawagan naman natin, kay merong cybercrime law, kay wala, ang payo ko sa mga gumagamit ng Facebook ay huwag nilang abusuhin yung mga pagbibitiw ng mga kataga. Sapagkat, unang-una, ay gagamit ka ng yung malaswang mga pagsasalita, nang babato ka ng hindi magandang salita sa iyong kausap at kinagagalitan sa Facebook, ito ay documented. Yung salita na kausap mo lang yung minumura mo, hindi yung documented. Pero itong nasa Facebook, documented yan. Kaya pag-ingatan sana natin yung mga binibitiwan nating mga pangungusap, yung mga salita, ingatan natin sapagkat yun din ang iyong pagkatao. Yan ang aking panawagan. Kay merong cybercrime law, kay walang cybercrime law, bigyan natin ng madiplomasya, maganda, at maunawain, at mapagpakumbaba na mga pananalita na gagamitin natin. Katulad ko, ako'y nakita ninyo, matindi ako mambatikos, pero may narinig na ba kayo na salita ko na hindi naaayon sa isang taong nag-aral? May narinig na ba kayo o nabasa na ipinost ng inyong lingkod na malaswang salita na hindi ka nais-nais basahin ng bumabasa? Yan ang nais ko na ikintal sa isipan ng mga gumagamit ng Facebook, mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Igalang natin ang sarili natin sapagkat yan ay it is a documented thing. Kapag sinulat mo yan at copy-paste ng iyong pinagsulatan,
mga ka-Pilipino, that is a very, that is a hard evidence of a documented thing. Kaya, lagit nating isipin yan. Katulad nung mayroong nag-post doon sa akin, isipin nyo, tinawag niya ako ng the word hayop. Isipin ninyo, oo, totoong galing tayo sa hayop. Pero, pagsabihan mo yung isang tao ng hayop, di parang hindi ka na nag-aral, di ba? Yun ang akin. Sa bagay, okay lang. Sige, pagsabihan niyo ako. Pero, ang pagkakilala ko na sa inyo ay napakababa na dahil mababa yung mga binitiwan yung mga salita. Di ba? Hindi naman yan ang mga pangungusap at salita na bibitiwan ng isang tao na may isip. Kundi yun ay binibitiwan ng salitang yun ng taong tawag ko riyan ay walang prinsipyo. Ang taong walang prinsipyo ay taong lumalakad na walang anino. Yung wala kang anino, multo ka na eh. So, yun naman ang aking may papayo. Kay mayroong cybercrime law, kay walang cybercrime law, pag-ingatan natin ang ating binibitiwang salita sa Facebook because that is a documented thing. Yan. Yan ang aking may dadagdag naman. Maging responsible sila. Yeah. Sa mga susulat. Yan. Okay, so, ako ay nagagalak sa ating pagkukwentuhan ngayon at alam ko na hindi lang ito ang ating pagkukwentuhan sapagkat kayong aking mga kamakata ay dadalawin ko lagi. At saka alam mo, nag-post ako doon sa Power of Poetry nitong Kapaskuhan sapagkat baka akala ninyo nakakaligtaan ko kayo. Hindi. Sa halip ay buo, ipinagmamalaki ko kayo na kayo mga nauna kong nakilala sa Facebook. Yung mga makata. As a matter of fact, dahil nabuo yung Facebook bonding na yan dahil sa ating mga pagtutulaan. So, napakasaya. Pinagmamalaki ko kayo na mga nauna kong nakilala. Kaya ipagpatuloy ninyo ang ating koneksyon, bigyan natin inspirasyon ang ating mga ka-OFW, lalo-lalo na kayong mga manunulat, mga makata, ay malaking bagay yan na binabasa namin. Nakakaaliw. Nakakaaliw pala. Nakakaaliw. Ulitin ko. Mali yung nakakaaliw. Nakaaaliw. Theoretically. Okay. Ipaliliwanag ko sa inyo, no? Theoretically, tinatanggap ang nakakaaliw. Pero grammatically, wrong ang nakakaaliw. Kundi nakaaaliw. Sapagkat ang panlapi ay hindi inuulit, kundi ang salitang ugat ang inuulit. Kaya, nakaaaliw. Yan. At least mayroon tayong konting pagkain kaisipan. Okay. So, nasa sa iyo pagkakataon pa rin para kung may mga nais kang idagdag na impormasyon, pagkain kaisipan sa ating pag-uusap na ito ay samantalahin natin. Go ahead, Chito. Ano na po? Go ahead. Ano po ako yung mali? Ano bang mga issue, pero yung oras niyo po, hindi ko lang matansya ko yung mali hanggang anong din ko. Okay lang. Pero ibig ko sabihin, baka mayroong mga pagkain kaisipan pa na dapat nating ibigay o iwanan mong paalaala o moral lesson o dapat nating ibigay na yung sinasabi kong pagkain kaisipan sa ating mga tagapanood. Go ahead. Sa akin yung pagkain kaisipan ko kay Manny, hindi ko na paghandaan to. Pero meron ako pamensahe pa sa mga OFW ito. Kasi more or less yung money, yan talaga natututo yung pansin ko. Yung pahalaga nila, lalong-lalo na sa tinutulong nyo, hindi pa po yung money sa industrial revolution. $1, one factor. Ito po ito, yung mga proyekto para sa kapakanan, future modernization po natin na unti-unti nagbagay siya, pero dito talaga ang dapat na tutunguhin natin. Yung paglulunsad ng mga industriya para magbigyan ng maraming walang trabaho, naghihintay na lalo-lalo na sa mga magsisipagtapos, na maraming nagsisipagtapos, wala hanap buhay na nasisita rito. Kaya nagpipilitan lumabas ng bansa ang ating mga kapwa Pilipino.
akin, yung pagtutulong ng Industrial Revolution ay talagang dapat makamtan. Ito, malit lang po itong salitang to. May sana po ng trabaho kulang sa bayan. Maraming napapariwara OFW sa pamilyang iniwanan habang binabayad na buwit, ninanakaw ng inan. Ngayon, magkaroon tayo ng pagawaan sa bawat probinsyang paglaban, katulad nga na ay po, gamitin ang pondo sa tamang pagtalagyan. Doon sa mga nag-iisip pang magnakaw, ito na po, atol ng bayan, dapat ang ipataw. At dapat parusahan para hindi na pamaritan na pagbibigay halimbawa natin na magiging panuntunan sa ikaunlad talaga ng ating bayan. Tao ang magpapasya na para parusahan ng mga politikong hindi na kayang maparusahan dahil sa mga batas at yaman nila sa kapaligiran. Tao mismo, darating ang panahon, o yamani, sila magpapasya sa pagbabagong gusto natin. Sa pagsusulong natin ng industrial revolution, ng pagtatayo ng mga pabrika, sa buong kapuluan at mag-umpisa sa isang maliit, at naramdaman ko, ang layunin ko na ng yamani, lalago po ito. So, puso kong pinapanalangin na talagang lalago po ito para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino, Kuya Manny. Mga kapilipino niyo pong napakinggan, ang direktamente pakipag-ugnayan ng inyong lingkod kay Tito Villarosa, ang isa sa magaling na manunulat makata na Pilipino at ang kanyang dugo ay dugong Pilipinong maka-OFW. Ako ay nagagalak. Mga kapilipino, inyong kaagapay sa hirap at ginhawa at ka-OFW, Kuya Manny Calpito po nag-iiwan ng pagkain kaisipan. Ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran. Sa halip, ito ay pasa. Sa inyo lahat, maraming salamat at mabuhay. Operation Tulong USA.